Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-mulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Narito muli tayo, ang ating morning devotion. Ang The Solid Rock ay isang makapangyarihang simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, problema, at pagbabago sa mundo, kailangan natin ang isang pundasyon na hindi natitinag at isang sandigan na mananatiling matatag kailanman. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo kay Hesukristo na siyang ating kanlungan at tagapagligtas. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay nagiging matatag kapag ito ay nakasindro kay Kristo. Maaring dumating ang unos ng mga problema, ang ulan ng mga kalungkutan, at ang hangin ng mga pagsubok. Ngunit mga kapatid, hindi tayo matitinag kung ang ating pananampalataya ay nakatanim sa Kanya. Sa ating pagninilay ngayong umaga, mga kapatid, naway maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Naway piliin nating tumayo sa matibay na bato upang tayo ay magkaroon ng lakas, pag-asa at katiyakan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 12, talatang 9. Ito ang sinasabi: "Ngunit ang sagot niya sa akin, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan sa kahinaan. Kaya't buong galak kong ipagmalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal at makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa iyo sa magandang umagang ito, sa sandaling ito ng may kababaang loob at pasasalamat. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa iyong patuloy na paggabay at sa iyong walang hanggan pag-ibig sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makinig at magpalalim ng aming pananampalataya. Panginoon, inialay namin sa iyo ang oras na ito. Naway linisin mo ang aming mga puso at isip upang maging bukas kami sa iyong mga salita. Alisin mo, Apo, ang anumang pag-alala, takot, o alinlangan na maaaring humadlang sa aming pakikinig at pag-unawa. Tulungan mo po kaming ituon ang aming pansin sa iyo at maramdaman ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin
sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Naway ang lahat ng aming gagawin at sasabihin ay magbibigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling nakasandig sa iyo, ang aming The Solid Rock. Aming ipinapanalangin, O Diyos, ang aming mga kababayang Pilipino, aming mapagmahal na Ama sa langit. Lumalapit po kami sa iyo upang ipanalangin ang bawat Pilipino saan man sila naroroon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga pamilya, at ang aming kinabukasan. Naway patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya, ang iyong proteksyon, at ang iyong gabay sa aming bayan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan at katapatan ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katarungan, katotohanan, at pagmamahal sa bayan. Patatagin mo po ang bawat pamilyang Pilipino naway manatili ang pagkakaisa, paggalang, at pananampalataya sa aming mga tahanan. Dalangin din po namin ang mga Pilipino na nahaharap sa kahirapan, sa karamdaman, at sa iba't ibang pagsubok, Panginoon. Naway iyong pag-aanin ang kanilang mga pasanin. Bigyan sila ng lakas ng loob at punuin ang kanilang puso ng pag-asa. Ipagkaloob mo rin po ang kaligtasan at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga malalayo sa kanilang pamilya. Turuan mo po kaming magmahal sa isa't isa, magtulungan at magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw kami sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong kapayapaan. Amin ding itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga kababayang nakatira sa ibang bansa, ang mga immigrant na mga Pilipino. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong kababahang loob po kaming lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kababayang Pilipino na ninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong makapagkalingang mga kamay. Naway patuloy mo ka silang ingatan sa anumang panganib, sa anumang sakit at kapahamakan. Panginoong Hesus, bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, kapayapaan ng isip at tibay ng loob sa bawat araw, sa gitna ng kanilang sakripisyo at pangungulila sa kanilang pamilya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya, pag-ibig at pagkabay. Aluin mo po ang kanilang mga puso sa mga oras ng kalungkutan at pagod, at punuin mo sila ng pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho at pagsisikap. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang kalagayan, at naway matagpuan nila ang mabubuting tao na magiging kaibigan at suporta sa kanila. Ingatan mo rin po ang kanilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas, at panatilihin mong matatag ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng distansya. Tulungan mo po silang manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw sila sa kanilang kapaligiran at maging patotoo ng iyong kabutihan. Amin ding itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kababayan na mga sundalo,
aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama sa langit. Lumalapit po kami sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kasundaluhan na naglilingkod sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Sila po ay iyong pagpalain at ingatan habang buong tapang nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin upang ipagtanggol ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Panginoong Hesus, balutin mo po sila ng iyong banal na proteksyon saan man sila naroroon. Ilayo mo po sila sa anumang panganib at bigyan mo sila ng lakas ng katawan, katatagan ng loob at karunungan sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Sa mga oras ng takot, pagod at pangungulila, naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Dalangin din po namin ang kanilang mga pamilya, O Diyos, na naiwan sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo po sila at punuin ng iyong pag-ibig at katiyakan at naway patuloy silang magtiwala sa iyong paggabay. Naway muling magkasama ang bawat sundalo at ang kanilang pamilya sa tamang panahon ng ligtas at may kagalakan. Turuan mo po silang maging instrumento ng kapayapaan, katapangan at katapatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at gabayan mo sila sa tamang landas. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Ngunit sinabi niya sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay higit na ganap sa kahinaan. Kaya masaya akong magpapakasaking sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Mga kapatid, ang talatang ito ay isang napakalakas na paalala mula kay Apostol Pablo tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng kahinaan at sa mga pagsubok. Ipinapakita nito na hindi ang ating sariling lakas o kakayahan ang susi sa tagumpay, kundi ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Maraming tao ang natatakot o nahihiya sa kanilang kahinaan, mga kapatid. Ngunit ayon kay Apostol Pablo, ang ating kahinaan ay hindi sagabal, kundi pagkakataon para maranasan ang ganap na kapangyarihan ni Kristo. Kapag tayo ay humingi ng tulong sa Diyos at umasa sa Kanya, ang Kanyang lakas ang nagiging ating sandigan. Ang Diyos ay nagbibigay ng Kanyang biyaya at nasapat sa bawat pagsubok. Hindi niya tayo bibiguin at palalampasin ang ating kakayahan o kakayanahan kahit sa panahon ng kahinaan, kapos o kagipitan. Ang Kanyang biyaya, mga kapatid, ay nagbibigay ng lakas, nagbibigay kapanatagan at nagbibigay pag-asa. Ipinapakita nito na hindi natin kailangan mag-isa o umasa lamang sa sarili nating kakayahan. Sa halip na ikahigalit ang ating kahinaan, tinuturuan tayo ni Apostol Pablo na tanggapin ito bilang paraan para lumapit sa Diyos.
Ang ating kahinaan, mga kapatid, ay nagiging pagkakataon upang mas mapalapit tayo kay Kristo at maranasan ang kanyang kapangyarihan na hindi natin kayang makamit sa sarili nating lakas. Sa bawat hamon o pagsubok sa buhay, mahalagang alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang ating mga kahinaan, ang ating pagkukulang, at ang ating limitasyon ay hindi hadlang. Hindi hadlang, kundi tulay upang mas maipakita ang kaniyang kapangyarihan. Mga kapatid ko kay Kristo, kapag tayo ay nagtiwala at nagpapakumbaba, mas nakikita natin ang kanyang kabutihan at lakas sa ating mga buhay. Mga kapatid ko kay Kristo, sa huli, ang pangalawang Korinto, Kabanata 12, talatang 9, ay paalala na sa ating kahinaan. Ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Hindi tayo hinihingi na maging perpekto o malakas sa lahat ng oras. Hinihiling niya lamang na tayo'y umasa. Tayo'y umasa sa Kanya. Sa ating kahinaan, matuto tayong magtiwala, magpakumbaba, at ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanyang ganap na biyaya at kapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong pusong nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay nakinig at nagbubulay sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag, ng lakas at pag-asa. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pag-ibig na hindi mo kailanman ipinagkakait sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, habang kami po ay magtatapos at magpapatuloy sa aming mga gawain, naway manatili sa aming puso ang mga aral na aming natutunan. Tulungan mo po kaming isabuhay ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, pananampalataya, upang magtiwala sa iyo at magpagmamahal upang maibahagi sa aming kapwa. Naway patuloy mo kaming gabayan, ingatan at pagpalain sa bawat hakbang na aming tatahakin. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatiling nakasandig sa iyo, ang aming The Solid Rock. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang The Solid Rock ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi, at pagbibigay ng inyong oras sa ating pagbubulay at pagsamba sa umagang ito. Dahil ang umagang ito
Ito ang unang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang biyayang tayo ay nagising, mga kapatid. No? So ang inyong presensya at pakikisa ay isang malaking pagpapala at nagpapatunay ng ating pagkakaisa sa pananampalataya. Naway ang mga mensahe at aral na ating napakinggan ay manatili sa ating mga puso at magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin na patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Patatagin ang inyong pananampalataya at punuin ang inyong buhay ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal sa pamagitan ni Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong lahat na may patuloy tayong lumakad sa liwanag at biyaya ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.